Iniimbestigahan ngayon si PNP Chief Benjamin Acoda matapos may ugnay ang kanyang pangalan sa kontrobersyal na kaso ni Guo, isang kilalang negosyante na sinasabing sangkot sa mga illegal na aktibidad. Ayon sa mga ulat, may mga ebidensya manong nagpapakita ng pagkakasangkot ni Acoda sa mga illegal na transaksyon ng nasabing negosyante. Dahil dito pinapalalim ng mga otoridad ang imbestigasyon upang malaman kung hanggang saan ang naging papel ng PNP Chief sa kasong ito. Kasabay ng pagkakadawit ni Acoda, lumabas din ang mga paratang na posibleng kasabwat si Pangulong Kuting Jr. sa nasabing mga kabalbalan. Ayon sa mga naglalabas ng ulat, may mga dokumento at impormasyon na nagsasaad na may kaugnayan umano ang administrasyon sa mga iligal na aktibidad ni Guo. Subalit itinanggi ng kampo ni Pangulong Kuting ang mga aligasyong ito at sinabing handa silang makipagtulungan sa anumang imbestigasyon upang mapatunayang walang katotohanan ng mga akusasyon. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko at media ang kaganapan, lalo na't marami ang naghihintay ng opisyal na pahayag mula kay PNP Chief Acoda at Pangulong Kuting. Inaasahang maglalabas ng karagdagang detalye ang mga otoridad sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa kasong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Agencies are validating rumors of former police chief is on Alice Guo's payroll. Despite denials of a close relationship between Mayors Dong Kalugay and Alice Guo, it turns out Kalugay's staff helped Guo in getting her affidavit notarized. A 125 million peso increase in the 2018 cash flow of companies owned by Harry Roque raises lawmakers' suspicions. Kibuloy whistleblowers urge KOJC followers to get out while they still can. The Department of Health is worried over the 68% rise in dengue cases. And Thailand's internet Hindi ma'am, yung information, hindi, parang may sinabi lang sila sa CIDG pero walang specific name na General Karamat ma'am. So yung unit ng CIDG ang nababanggit ng ilan mga intelligence operatives. And nabanggit nyo rin po kanina yung monthly na payola. What about mga dating government officials o cabinet secretaries? Kasama po ba sila sa usap-usapan sa intelligence community? No information ma'am, none ma'am. Alright, Madam Chair. salamat General. Yes, SP Pro Tempore. Yung sinasabi niyo monthly payroll, mga police, alam niyo unfair yata sa police organization o sa Philippine National Police in general. Siguro pwede niyo nang pangalanan kung sino itong mga police na na under the monthly payroll. Kasi I think it's unfair for the police organization. Kasi syempre we'll cast doubts on them, on all of them. Yeah. Madam Chair, actually, I don't have the name, except there was some rumors in the intelligence community that a former chief PNP, that's only the information. Former chief PNP? Yes, sir. We don't have the exact name. Hindi niyo pwede pangalanan? I don't have the name, sir, kung sino talaga. Basta former chief PNP lang. Madam, is that a gossip or? Huh? Anyway, that's why I said, sir, that the intelligence community are still
If Verifying. still verifying it, they have to confirm it yet. Okay. Madam Chair, before you Okay. So yun, mga ka-clear, di ba? Ibig sabihin, for a while, wait, tanggalin natin. Ibig sabihin, mga ka-clear, meron na silang nauulinigan. Di ba? Meron na silang nauulinigan. So, sabi ko nga, PMA graduate ito. So, yung mga kakilala nito, pwede nakakapag-feed sa kanya. Diba? Nakakapag-feed sa kanya yun. Parang hindi naman kasi lalabas ang issue kung wala naman talagang pinagmumulan. Diba? Pero ano sabi? Ito hindi pa tayo pinapangalanan. Ano daw ang nalilisip? Okay. Diba? Nakita niyo mga ka-clear. Sabi ko nga PMA graduate ito. May alam ito kahit paano. May nakakausap ito. Kahit, alam mo yun, kaya lang yung feeling niya na ang hirap na ibunyag yung kanyang mga kabaro. Diba? Siguro hindi niya kaya matakpan, hindi niya kayang takpan, pero hindi niya naman kayang i-all out. Diba? Yun ang usapan doon sa CIDG. Pero lately, diba, parang na ito ay itinanggi. Itinanggi ito. Teka lang, ayos tayo po. Yan. Itinanggi ito. Yan. So, ngayon mga ka-clear. Kung ikaw, miyembro ng PMA, may mista ka eh. Meron ka mga kakilala. Makakakuha ka ng information. Sabi ko parang, hindi naman ito lalabas kung walang pinagmumulan. Hindi ba? So, tingnan natin ulit itong isa ha. Balikan natin itong isa. For a while. Ha? Tingnan natin. Kailang. Okay. For a while. Ito. Share ko. Kasi kumalat ito eh. Di ba natakot nga itong si Senator Bato at baka daw siya yung nababanggit doon. Okay. Ito. Pakinggan natin. Okay. Ilang. Rodolfo Azurin Jr. and Benjamin Acorde Jr. They're the former police chiefs. Rodolfo Azurin Jr. and Benjamin Acorde Jr. They're the former military intelligence official to identify the top cop who allegedly received bribes from dismissed Bamban. Tignan mo mga kakliro, tignan mo yung mukha niya. Oh. Lagi bang ganito mukha nito? Kasi parang meron siyang alam. Sa akin ha, pagka titignan ko yung mukha niyan, mukha siya may alam, pero parang hindi pa siya ready na ibulgar. Diba? Parang nasa sa loob niya. Kaya siya uutal-utal kasi may alam siya. Hindi niya lang masabi. Kasi pagkasabi niya na to, pinatakti siya eh. Pinatakti siya. Especially ng mga PNP. So paano ka pang magsasalita ng tunay kung hindi ganun kalakas ang loob mo kasi may tatamaan ka? Pero anong balita dito mga kaklir? Diba nagkalagayan daw ng 200 million para itong sila Alice Guo and friends ay makatalilis lalim ba? Makaalpas. Diba? 200 million. Di umano. Okay? Now, ka-payroll to. Ka-payroll. Monthly, mga kaklir. Monthly. So, ito bang usapin na to? Lalabas ba to kung wala itong, hindi nila to naaamoy? Diba? Tapos yung mukha, tinan mo yung mukha. Yung mukha habang nagtetestify, ganyan itsura. Tingin mo, chismis lang ang hanap nito? Diba? Okay, tuloy natin. And Mayor Alice Go. In his statement, Azurin denied that he was the one being pertained to by PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva, who said that a former PNP chief allegedly received bribes from Go in connection with her escape. Go, who is under investigation for alleged ties to Philippine offshore gaming operators, fled the country on July 18 and was arrested in Jakarta, Indonesia on September 4.
Azurin dared Villanueva to name the said PNP chief as he urged incumbent National Police Chief General Romel Marbil to file charges against the PAGCOR official if he failed to do so. Acorda, for his part, also dared Villanueva to identify the Tingnan mo mga ka-clear, di ba? May pananakot eh. Ito, tanda, isipin natin wala pa itong pinangangalanan. Di ba? Meron pa lang silang konting naaamoy. Pero ang panakot ni Azurin, idemanda agad kung hindi mapapatunayan. Hindi ba dapat huwag niyong takutin yung taong nagsasabi ng ito? Hindi ba dapat tulungan niyo pa? Tulungan niyo na mabuo yung sinasabi niya. Kasi ito lang yung mga kakli, di ba? Kung ikaw, chismis lang ito at gusto mo lang manira ng iba, sasabihin mo ba yan sa Senate hearing? Siguro hindi dun eh. Pwede yan sa inuman, di ba? Bidyokehan. Pero Senate hearing to. Ibig sabihin, meron tong alam. Pero ang ginawa nila, tinakot nila eh. Di ba? Tuloy natin to. The PNP official, believing that the integrity of former PNP chiefs were at stake. He added that Villanueva's statement was sweeping and might be unfair for those who were innocent. Senator Bato de la Rosa had also denied that he was the former PNP chief being implicated. In a Senate hearing on Tuesday, September 17, Villanueva said they have heard rumors in the intelligence community that a former police chief allegedly received a bribe to help Go and her siblings escape the country, despite being under an immigration lookout bulletin. But Villanueva, a retired Army general, admitted that they have yet to independently verify the intelligence information. For a while, hindi ko alam ba't namawala yung audio ko. Siguro may sumasanib ditong tawag dito. For a while, namawala yung audio ko. Okay. So, sabi ko kanina, di ba, ito, graduate ng PMA. Hindi pwedeng hindi ito magsalita nang walang kahit papano bahid ng katotohanan. Okay? So, in other words, mga ka-clear, kung sa inuman, sa bidyokehan, chismisan, pwede yun eh. Pero sa Senado, magte-testify ka, sasabihin mo yan, tapos ganun yung mukha mo, meron yun alam. Hindi lang niya ma-all out. Kasi sabi ko, tingnan mo instead na tulungan siya ng mga yung mga PNP chief, may konting pananakot. Pag di mo napatunayan yan, didimanda ka namin. Dapat hindi ganun eh. Dapat ang approach dito, mga ka-clear, is magtulong-tulong sila. Alamin nila kung sino. Pero, gagawin ba yan ng mga ng PNP? Ilaglag yung kabaro nila? PNP chief pa man din, ex-PNP chief. Diba? Mukhang hindi. Diba? Pero kung ako yung leader at wala akong kakampihan, kung ako si Marbil, General Marbil, sabihin ko talagang paimbestigahan ko yan no matter what. Kakausapin ko na maayos si General Villanueva at aalamin ko saan galing. At hindi ko siya tatakutin na ididimanda kita. Kasi with that, alam mo, warning yun sa kanya eh. Warning yung kay Villanueva, yung pananakot nila Azurin, sa kanya ni Acorda. Pananakot yun. Warning yun na huwag kang magsalita. Yun yung basa ko Yun yung basa ko. Okay? So, ano nangyari ngayon sa hearing, mga ka-clear? Share natin, ha? Okay, share natin. Okay.
So tama ba itong isa? Retired General Lawrence Coop, former Regional Director for Region 10. Yung isa, Colonel Lemuel Gonda, Chief of the Regional Cybercrime Unit for Region 10. At yung isa pa, Colonel Aaron Mandia, former Cagayan City Police Director. Sila po ba ay mga kaibigan nyo? Okay. Ito si Tony Yang ha. Ito yung kapatid ni Michael Yang. Mga ka-clear, kung napanood nyo to kanina. Okay? Kung napanood nyo to kanina. Alam mo, maniniwala talaga ako sa sinabi ni Senator Jinggoy. Marunong magtagalog yan. Imposibleng hindi yan marunong magtagalog. Sa tagal na nagninegosyo niyan dito. Remember, nung pinakita ko sa inyo, ganyan din ang ginawa ni Michael Yang. Pinahirapan niya ang Senado. Diba? Sinabi ni Michael Yang, di siya marunong magtagalog. Ganyan din. Kailangan din interpreter. Pero di ba may pinakita ko sa inyo video, nung pinakilala niya, yung mga family executives niya, kay dating Pangulong Duterte, nagtatagalog silang dalawa. Diba? Kaya kung ako, sabi ko, pag ikaw, kung ako nandoon, sabi ko, pag ikaw nalaman ko na marunong ka magtagalog, papakulong talaga kita. Kasi kung nanloloko ka at hindi ka marunong magtagalog, hindi ka marunong umintindi ng Tagalog, Okay na. Okay. Kung ako, sabi ko, tama si Senator Jinggoy eh. Talagang marunong magtagalog to eh. 'Di ba? Binanggit ko na sa inyo kanina, 'di ba? Michael Yang, marunong magtagalog pero ganyan ginawa niya sa Senate hearing. Kung ako, ang senador at the time, diyan sa hearing, sabi ko, pag nalaman ko marunong ka magtagalog, talagang ipapakontempt kita. Hindi dito sa facility, dito kita papakulong. Kasi pambabastos yan. Pambabastos yan sa Senado. Yung panluloko mo kung di ka marunong magtagalog. Sa tagal niya nagnegosyo sa Pilipinas, may pangalan pa siyang Pilipino, Antonio Lim, Tony Yang, posibleng di marunong magtagalog. Sinabi ko sa inyo, si Michael Yang marunong magtagalog. Nasa video, nagtatagalog silang pareho pag nag-uusap ni dating Pangulong Duterte. Now, sabi niya hindi siya close kay dating Pangulong Duterte. Totoo ba yan? Ano ba yung nasa likod ng picture? Saan ba lugar yan? Sino yung nasa likod? Ha? Si Digong to eh. Si Bongo? Saan kaya itong lugar? Diba? Saan kaya yung lugar to? Oh. Tapos well, anyway, ito naman. Siyempre, dapat patunayan pa rin kung anong mga partisipasyon ng mga opisyal na yan. Kasi marami naman talaga nagpapapicture, photo ops, pero hindi naman ibig sabihin na magkaka-close. Pero dito kasi, inamin naman niya, kilala niya naman si Acorda. Sa may picture nila, wait hanapin na nga natin para mas mabilis. Ay, okay lang. Hanapin nga natin. Okay. Ay, hindi kasi ako, ang tagal kasi, may interpreter pa dito eh, may English tagal. Ito, ayan o. Ayan o. Ayan picture nila o. Kita nyo? Acorda. Tony Yang. Kapatid ni Michael Yang. Diba? Hindi pwedeng sabihin hindi sila magkakilala. Sinabi naman niya magkakilala sila. Director pa nun at the time. Regional director to sa Cagayan. Diba? Next. Ang papang picture nila. Diba? Makikita mo. Ang tanong natin, okay, nagpa-picture kayo, gaano kayo ka-close? Ito pa, ayan pa, ayun siya, Tabi. Bakit nga, di ba? Hindi lang iisang beses. Ito pa. Ayan, ito dito di ba? At pati si Wesley Guo. So anong meron sa litratong ito? Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating Chief of Police po ng SWAL, Ma'am Chair. Sino po ang dating Chief of Police? Si General Acorda po. Sa SWAL? Opo, Ma'am Chair. Hindi ko alam yun And saan po itong kinuhang litrato nung sabi nyo pumasyal lamang kayo? Saan ito? Sa Camp Crame po. Sa Camp Crame. Okay, tama ba na unang mga araw nila iyon bilang Chief PNP? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kung unang araw po, Ma'am Chair. Pero pumasyal kayo ng mga araw na iyon? Opo. Bakit sa pasyal nyo, kasama nyo si Wesley Guo? Sumama po, Your Honor. Bakit siya sumama?
Close sila. Wesley Go, kapatid ni Alice Go. Close sila. Ano ba? Yun po, sumama lang po sa amin na gusto rin po niyang makita po yung pinakamat. So, sasama yun basta-basta kung di ba kayo close? Uy, sama ako. Yung gate crasher lang. Siyempre, may relasyon kayo. Hindi ko sasabihin may relasyon sila ni Alice Go, ah. May relasyon sila ni Wesley Go na magkalapit sila. Itong si Mayor. Diba? Mayor. Mataas po na sa PNP po. Bakit niya gustong makita yung Chief PNP? Wala po, ganun lang po, Your Honor, sumama lang po. Wala lang. Gusto makita yung PNP chief? Eh, mukhang kakilala. Okay. Hindi mo makakaila or hindi mo matatanggi na naging close kayo kasi politiko ka. Tapos PNP, chief pa siya. Police chief siya sa Suwal. So hindi maaaring hindi kayo talaga maging close. Ganun naman, di ba? Pag mayor, yung chief mo, talaga magiging close kayo. Oh. Hangin there ulit, Mayor Kalugay. Guo Huaping, matanong ko kayo, bakit sumama si Wesley, kapatid nyo, dito sa pasyal ni na Mayor Kalugay kay dating Chief PNP? Good morning, Madam Chair. Wala po akong idea. Ngayon ko lang po nakita yung picture. Ngayon lang, hindi nyo ba alam na papasyal si Wesley? Hindi ba niya alam kung close yung kapatid niya kay Mayor Kaluyag? Tama ba? Paano? Hindi. Ewan. Kasama si Mayor Kalugay kay Chief PNP Kalugay noon. pala. Mayor Kalugay pala. Hindi po. How about Miss Cassandra? Anong pagkaalam nyo bakit sumama yung boyfriend nyo sa pasyal ni na Mayor Kalugay kay dating Chief PNP? Hindi ko po alam, Madam Chair. Alam mo, easy way out? Hindi ko alam. Sa totoo lang, nakakasawa. Ito lang mga kaklila. Medyo nakakasawa na yung hearing sa Senado. Especially kung ito mga resource persons mo. Wala kang makuha. Wala kang makuha. Diba? Hindi nyo ba alam na... Hindi po, Madam Chair. Hindi nyo ba alam na sasama siya? Hindi po, Madam Chair. Hindi nyo rin alam. Ba't hindi kayo sumama dun sa pagpasyal kay Chief PNP? Baka hindi rin nila alam na aalis. Malamang yon. At hindi ko pa napakinggan na. Malamang hindi sila invited. Hindi ko po alam na pumunta po siya. Diba? Hindi nga alam pumunta. Madam Chair. Bakit kung alam ba niya, sasama siya? Hindi nyo rin alam. Mayor Kalugay, sabi nyo po last hearing, wala kayong kinalaman sa 3Link na pagmamayari ng pamilyang Guo. Pero meron po kami witness na magsasabi na you were in fact transacting on behalf of that company ni Guo Huaping. Pwede ko pong matanong si Mr. Roderick Carolino. Nasaan po si Mr. Okay. So, yun lang mga kaklira. Ang sa akin lang yan ito. May issue. May issue. Involved ang isang ex-PNP chief. Malayo ba? Imposible ba mangyari? Hindi. Bakit? Eh di ba, noon pa lang, meron na mga issue, ibang mga pulis, pinoproteksyonan ang pogo. Lalong-lalo na itong nasa Banban. Nakwento ko na ito sa inyo mga kaklir. Vietnamese lang ang naging dahilan kung bakit lumabas ang amoy ng Junyuan. Diba? Yun yung naging daan yung Vietnamese na nakatakas. At nang nakatakas siya, binubugbog siya eh. Sabi niya, magpapatiwakal siya pag binalik siya doon sa loob. So ano sabi ng mga pulis doon sa Bamban? Sige, pirma ka na lang dito na wala kang ididemand at wala kang irereklamo. Pulis mismo. Instead na alamin ang katotohanan, pulis ang gustong magtakip sa nangyayari sa loob ng Pogo Hub dyan sa Junyuan na sakop ni Mayor Alice Guo. So, imposible pa na ang isang ex-PNP chief nandahil sa 200 million ay kumilos para makatakas ang isang Alice Guo and friends. Sabi ko nga, dapat itong si General Villanueva ang dapat na proteksyonan. Dapat alamin yung katotohanan dito. Diba? Akala ko nga, hindi si Acorda ang pwedeng paghinalaan. Kasi nagsalita na.
Iniisip ko ba nga, baka si Debolsina. Dahil mas marami siyang negatibo di umanong news, di ba? Debolsina. Pero, ang tanong natin, kung walang usok dito patungkol kay Acorda, bakit siya ang tinututukan nila Senator Risa Hontiveros? Anong alam ni Senator Risa Hontiveros patungkol dyan? Diba? So, ibig sabihin, may bahid ang katotohanan yung sinasabi na mukhang may involved na ex-PNP chief diyan sa pagpapatakas kay Alice Guo. 200 million. Kaya ba nilang ipagbili yung kaluluwa nila for a 200 million pesos? Pwede. Nakatakas nga eh. Easy way out sila. Smooth. Diba? Smooth ang operation. Bakit? May 200,000. So siguro, ang pangako lang dito is wag mo kaming ibubulgar. Pero syempre, sabi nga natin, yung ibang lihim, hindi maaaring hindi mabunyag. Darating yung pagkakataon, lalabas at lalabas pa rin yan. Maybe hindi siguro sa panahon na ngayon, dahil pwede kang manakot, kakampihan ka pa ng mga kamista mo, kabaro mo. Pero lalabas at lalabas ang katotohanan. May kabayaran yan. Hindi ko pa pinagbibintangan si General Acorda. Bakit? Picture lang yon. Sabi nga nila, ano yan? Picture says 1,000 words. Yun ba yun? Pwede. Pwedeng hindi. Bakit ka lumalabas na malapit kay Tony Yang na kaibigan or sa kapatid ni Michael Yang na involved sa Pogo? Diba? Bakit ka malapit kay Mayor? Diba? At kay Wesley, diba? Guo na sinasabi ang kapatid na si Alice Guo ay involved din sa Pogo. Bakit naman ikaw lang? Diba? So, sa akin na mga kakli, diba? Sabi kasi ni General Villanueva, hindi siya sure. Diba? Wala pang sapat na ebidensya para ituro kung sino. Pero pinick up to eh. Ibig sabihin, ito si Senator Risa, nag-research din yan. Hindi pa lang nila yan mabubunyag. Kasi kailangan pa nila ng tamang at kumpletong ebidensya. Pero, ikaw mga kaklir, kayo ha, bakit naman ilalabas ni Senator Risa yan? Ba't ilalabas ni Senator Risa? Yung picture na yan. Diba? There's an insinuation. May insinuation. So sana, ang wish ko, ang prayer natin lahat, mahuli. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!